Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Mataas pa ang araw sa langit nang umalis si Ivana sa opisina at naglakad papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot ng staff. Binuksan niya ang kanyang mga pinto ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tumalon sa likod ng manibela dahil pinipigilan pa niya ang kanyang utak para sa isang dahilan, isang mapaniniwalaang kasinungalingan para sa marka sa kanyang pisngi. Magagalit si Brenda sa sandaling makita niya ito, at hindi pa handa si Ivana para sa cuddling, gayunpaman, mabuti ang intensyon. Hindi niya gusto ang lahat ng hindi maiiwasang tanong at ilang minuto sa araw ang kailangan niya. Nagpasya siya, habang itinaas niya ang kanyang mukha sa langit at nababad sa mainit na sinag. Ito ay isang perpektong Indian summer afternoon, at sa loob ng isang minuto, ang lahat ay tulad ng nararapat habang inilabas niya ang mahabang hininga na kanyang pinipigilan sa buong araw, na iniwang walang laman ang kanyang mga baga. Pakiramdam niya ay kasing gaan ng balahibo habang ini-imagine niya ang sarili niyang inaanod palayo, parang lobo na lumulutang sa langit. Ngunit pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono, na nabasag ang kanyang sandali ng kaligayahan. Gustong malaman ni Shena kung nakikichismis pa sila sa playground. Ayaw makita ni Ivana ang sinuman. Gusto niyang umuwi at magtago sa ilalim ng mga cover at umiyak sa sarili dahil sa sakit, at baka kapag nawala na siya ng laman, sisimulan niyang ayusin ang mga magulo na damdamin na dumating bilang isang package deal sa anunsyo ng divorce ng kanyang mga magulang. Kung siya ay hindi masyadong drained at mayroon pa ring puwang para sa mas heart-bashing, sa kanya tatahakin ang pangit niyang paghaharap kay Lucy. Ivana, andyan ka pa ba? Ipinaglaban ni Shena ang kanyang atensyon sa kanyang dulo ng linya, at pinilit ni Ivana ang kanyang sarili na maging masayahin at nasasabik tungkol sa isang pamamasyal na alam niyang hindi maiiwasan gaya ng 50,000 tanong ni Brenda. Oo naman, nandito ako, ngumiti siya, o kahit man lang sinubukan niya, ngunit sa halip ay napangiwi. Ang matalim at nakakatusok na sakit na iniwan ng mga maiinit na palakpak ni Lucy ay isa na ngayong mapurol na kirot na tumitibok. Medyo masakit pa rin kapag siya ay nagsalita o ngumiti, o nakasimangot, pero hindi naman masama ang nabasag niyang pride. Naiinis pa rin si Ivana sa kahihiyan sa tuwing naaalala niya ang sandali ng impact ng nadikit ang palad ni Lucy sa manipis na laman sa kanyang cheekbone. Gusto niyang iyuko ang kanyang ulo sa kahihiyan at magtago nang maalala ang sarili niyang marahas na reaksyon. Matagal nang nawala ang kasiyahang nadama niya nang sinaktan niya si Lucy, at ang natitira na lang ay ang galit niya sa sarili. Pinahintulutan niya ang assistant ni Matthew na gawing isang crass fishwife na gumamit ng mga kamay sa halip na mga salita. Ang kanyang mga magulang ay labis na madidismaya sa kanya. Kung tutuusin, ginugol nila ang halos lahat ng kanilang peking pag-aasawa sa pagsisikap na magtanim ng pakiramdam ng klase at kagandahang loob at poise sa kanya, at ilang sampal at ilang paghila ng buhok ang kailangan upang masira ang kanilang gawain sa buhay. Gaano kakilakilabot at nakakahiya. Tiyak, mamamatay ang kanyang mga magulang kung alam nila. Ivana, parang distracted ka. Muling pumutok ang boses ni Shena na puno ng pag-aalala. Okay ka lang. Paumanhin, ito ay isang mahabang araw, sabi niya. Ito marahil ang unang katotohanan na sinabi niya ngayon. Nang huminto si Clara para ibalik ang mga hindi gustong regalo ni Juan Carlos, isang pharmacy bag, at isang sandwich. Nangako si Ivana na hindi kakain ngunit natapos na rin siyang kumain dahil sa sobrang gutom, nagsinungaling siya at sinabing okay lang siya.
Nang pumasok si Gibby para tingnan siya, iginiit niyang ayos lang siya. Sina Matthew at Julian ay nakatanggap ng parehong tugon. Okay. Fine. Ayos lang. Lahat ng mga bagay na inaasahan ng lahat na marinig. Kaya't ang makapagsabi ng isang maliit na katotohanan ngayon ay nakapagpapalaya. I'll see you in an hour, dagdag ni Ivana habang papasok sa loob ng kotse niya at itinaas ang seatbelt niya. Gaya ng inaasahan, nabalisa at naguluhan si Brenda, umiling-iling sa hindi makapaniwala nang ipahayag ni Ivana na pumasok siya sa isang frame ng pinto sa trabaho. Ayos lang ako. Kiit niya habang hawak ni Yaya ang isang ice pack sa pisngi niya at hinipan ito ng marahan. Palibhasay na bigla sa mga pangyayari sa araw na iyon at sa kabaitan ni Brenda, ipinulupot ni Ivana ang kanyang mga braso sa kanyang malawak na likod at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat, nagpapasalamat sa kanyang suporta, natutuwang dumating ang ibang babae sa kanyang buhay nang gawin niya ito. Hindi niya maisip ang buhay na wala siya, napakabuti niya kay Aiden. Kung gusto mong sundan ko ang door frame na iyon, ipaalam sa akin. Magdadala ako ng reinforcement, sabi ni Brenda habang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanya. Siyempre, natatawang sabi ni Ivana habang naghihiwalay sila. Laking gulat at pasasalamat ni Brenda nang sabihin niya sa kanya na maaari siyang magpahinga sa buong gabi. Sigurado ka ba? Tanong niya, nagniningning ang mga mata niya na puno ng pag-asa. Dead sure, tumango si Ivana. Maligo ng bubble bath o gumulong sa isang magandang libro at kaunting alak o manood ng sine. Nararapat ka ng ilang downtime. Astig ka. Sigaw ni Brenda sabay takbo papunta sa kwarto niya. Makalipas ang 10 minuto, nasa labas na siya ng pinto, tumatakbo papunta sa kotseng naghihintay sa gilid ng sidewalk. Ang kanyang kasintahan ay nasa bayan para sa isang linggo. Ikaw lang at ako, Aiden. Nilingon ni Ivana ang kanyang toddler at inilagay ito sa kanyang stroller, at sinuot ang isang bucket hat sa kanyang ulo bago sila lumabas. Hindi sanay na may anumang bagay sa kanyang ulo, tinanggal ni Aiden ang hat niya at itinapon ito sa sidewalk ng ilang beses habang papunta sila sa playground na ilang block ang layo mula sa bahay. Hindi. Napasigaw siya, nanginginig at sumipa sa frustration sa tuwing isinusuot muli ni Ivana ang hat niya. Mas kamukha niya ang kanyang ama araw-araw lalo na kapag nakasimangot ito at muling kumirot ang puso niya nang maalala ang away nila sa opisina nito. Babalik pa kaya sila dito, sila kaya? Mom, no hat. Ang malakas na pag-iyak ng kanyang anak ay nagpatalsik sa kanyang kalungkutan habang sinisipa nito ang kanyang sapatos sa pagkakataong ito. Aiden Carlos Gonzalez, sapat na ngayon. Paalala nito sa kanya habang nakasandal sa stroller at pilit na ibinalik ang sapatos sa paa. Nang makarating sila sa park, pareho silang nagalit sa isa't isa at halos maluha-luha. Pero natuwa siya nang makita niyang nagkukumpulan na ang mga kaibigan niya sa park bench, naghihintay sa kanya na may dalang takeout na chai latte at isang box ng donut mula sa studio ni Cassandra. God, isang tao, mangyaring ilayo siya, reklamo ni Ivana habang inaalis si Lydia sa bench at umupo. Ang kanyang mga kaibigan ay napabuntong hininga at nagulat sa kagagawa ni Lucy nang hubarin niya ang kanyang oversized sunglasses. Nagalit sila at gusto ng dugo, si Lydia nang higit pa kaysa sa dalawa, nang sabihin sa kanila ni Ivana ang lahat ng tungkol sa mga pagkukumpuni ng kanyang opisina at ang away nila ni Lucy. Sino ba itong asong ito? Sigaw niya na ikinagulat ni Aiden na nilalaro nila ang kanyang toy bucket and spade. Akala niya sinisigawan siya nito, at sumigaw siya pabalik. No. Napaungol si Ivana. Yan ang paborito niyang salita ngayon. Lalo na ngayon, napakalaking no para sa kanya ang lahat. Well, malamang naasar siya sa pananakit ng mami niya. Tumagilid si Shena at ginulo ang buhok nito. Tumingala si Aiden at matamis nang umiti sa kanya, ang maliit na dimple sa gilid ng bibig nito, ang tanging bagay na namana niya kay Ivana, kumukurap-kurap sa kanila habang sinasaboy niya ang buhangin kung saan-saan at pinagtatawanan ang kanyang munting puso. Natagpuan ko ang kanyang address, anunsyo ni Lydia, na nabighani sa lahat sa kanyang determinasyon. Puntahan natin ang bahay niya. Kaya mo bang maging napakabata? Umikot ang mata ni Cassandra at humigop ng tsaa.
Sigurado akong si Juan Carlos ang nakaharap sa kanya. Huwag na natin siyang banggitin, please. Napasubsob si Ivana sa kanyang upuan at isinandal ang kanyang ulo sa metal frame habang nakatitig sa maaliwalas na kalangitan. Kaya ibinalik mo ang regalo niya. Napakunot ang noo ni Shena, ramdam na ramdam niya ang inis niya. Bakit hindi mo man lang maitago ang painting? Alam mo na ang artist ay ang pag-ibig ng aking buhay. Sorry Shena, sobra naman. Hindi ko napigilan ang sarili ko na itago ito. Hindi sa lahat ng chismis na nangyayari sa paligid, paliwanag ni Ivana. Sa teknikal na paraan, hindi sila nagkakamali, nagkibit-balikat si Lydia at Yumuko para tulungan si Aiden na magtayo ng sandcastle. Ngunit mayroon siyang sariling mga plano at magalang na itinulak ang mga kamay nito palayo. Nakitulog ka sa kanya minsan, at kung ang larawang iyon sa chat ay anumang indikasyon, ilang oras na lang bago mo gawin muli. Walang sino man ang maaaring maglaman ng lahat ng apoy na yon. Shut up, napabuntong hininga si Ivana at pumikit. Ang larawang iyon ay isang inosenteng yakap, nasasaktan ako sa hiwalayan ng aking mga magulang, at nandyan si Juan Carlos para sa akin bilang aking boss. Ito ay tinatangay ng hangin ng hindi sukat. Pero tingnan mo ang init sa inyong dalawa, ang gutom sa magkabilang mata nyo. Nagdagdag ng gatong si Shena sa apoy habang nakatitig sa litrato sa phone ni Ivana. Anong init? Anong gutom? Binawi ni Ivana ang phone niya, na sana ay hindi niya pinakita sa kanila ang chat na naglunsad ng mga missile ni Lucy. Tsaka may Laura siya. Syempre yung mystery wife, tumango si Cassandra. Well di ko alam kung ano siya pero nasa picture siya. Hinigop siya ni Ivana na ngayon ay maligamgam na chai at kumagat ng donut. Ang kanyang anak na lalaki ay nananabik na tumingala, ngunit mas alam niya kaysa sa magmakaawa. Hindi siya pinayagang magkaroon ng matamis na bagay sa gabing iyon. Nangangamoy ng isang scoop mula sa isang milya ang layo, tumili si Shena at tumayo, na medyo nagulat si Aiden sa biglaang paggalaw. Wow! Tahan na, back up. Naguguluhan ako. Siya ba o hindi siya ang girlfriend? At si Juan Carlos parang nanliligaw sa asawa niya. Well, walang asawa, pag-amin ni Ivana at nag-aatubili na pinunan sila sa kanilang enkwentro sa opisina ni Juan Carlos at kung paano niya ito kinaladkad sa kanyang tahanan noong bata pa para kumpirmahin ang kanyang marital status kasama ang kanyang mga magulang, ang kanilang romantikong hapunan sa Portuguese restaurant sa 8th Street at ang madamdaming enkwentro nila sa penthouse sa Greenpoint. Sinabi namin sa iyo na hindi siya kasal. Sigaw ng mga kaibigan niya habang tumatalon sa tuwa at niyakap siya, na ikinagulat muli ni Aiden sa kanilang nakakabaliw na ingay. Ang kanyang anak, gayunpaman, ay mabilis na nalampasan ang kanyang pagkabigla at sumali, ipinapalakpak ang kanyang maliliit na kamay at tinatawanan ang kanyang ulo kahit na wala siyang ideya kung ano ang kanilang ipinagdiriwang. Ay nako, nag-book siya ng isang buong restaurant para sa iyo. Napabuntong hininga si Shena nang matahimik na naman silang lahat. This is so crazy. Kumusta, ano ang tungkol sa 730 daffodils? Si Cassandra naman ay parang nagulat. Hindi pa ako nakatanggap ng higit sa 100 rosas. Saan ka magsisimulang bilangin ang mga ito? Bakit ka magbibilang ng mga bulaklak kung isang buong penthouse ang naghihintay sa iyo? Sigaw ni Lydia. Guys, hindi ito kasing romantiko gaya ng inaakala ninyong lahat, mabilis na nabigla si Ivana sa kanilang pananabik. Gusto ni Juan Carlos na kami ay nasa eksklusibong relasyon na ito, kung saan ginagamit namin ang isa't isa para sa pagtatalik. Sinabi niya sa akin na siya lang ang lalaking makakapagpasaya sa akin. And boy, napasaya niya ba ako kagabi? Nagkaroon ako ng aking unang orgasm sa loob ng 2 taon. Ginawa niya ang mga bagay sa akin gamit ang kanyang dila. At, natigilan siya nang napagtanto niyang masyado na siyang nagbahagi. Napakadetalyado niyan, natatawang sabi ni Shena. Pero sana wag kang tumigil sa account namin. Oo, mangyaring magpatuloy. Parang langit, nakangiting sabi ni Lydia. Sabihin mo sa amin ang lahat ng bastos na ginawa niya sa iyo. Lydia, napatingin ulit si Ivana sa phone niya. Maaari ba tayong mag-focus? Anyway, kumbinsido si Juan Carlos na pagbibigyan ko siya kasi siya lang ang lalaking makakapagpasaya sa akin.
Goodness, mahal ko ang isang lalaking ganoon ka-confident. Pinaypayan ni Cassandra ang sarili gamit ang kanyang kamay. May mga kapatid ba siya? 2 pinsan lang na malademonyong hot, sagot ni Ivana kahit alam na nilang lahat ito. Hindi ka panipaniwala. Biglang nagalit si Lydia nang mapagtanto niyang hawak-hawak sila ni Ivana at hindi binibigyan sila ng minuto sa minutong mga update tulad ng karaniwan nilang ginagawa kapag may malaking bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Alam natin. Ano ang mali sa iyong cellphone? Wala ka bang anumang mobile data? Hindi ba gumagana ang iyong wifi o ano? Okay. Itinaas ni Ivana ang kanyang mga kamay ng may kasalanan. Kailangan ko lang ng oras para i-proseso ang lahat. Hindi ko yata lubos na natanggap na hindi kasal si Juan Carlos. Ibig kong sabihin, sa loob ng 2 taon, naniwala akong siya nga, at ito lang ang dahilan ko para lumipat sa Blue Mountains kasama ang lola. At ngayon pakiramdam mo ay ginulo mo ang iyong buhay at ninakawan si Aiden ng 2 taon sa kanyang ama, tapos si Cassandra para sa kanya. Tumango si Ivana, basang-basa ng luha ang mga mata. Saan ko ba sisimulan itong ayusin? Sa pagsasabi kay Juan Carlos, I guess, sabi ni Shena habang binuhat si Aiden at inihagis sa ere bago siya siniil ng halik. Tuwang-tuwa ang kanyang anak at humiling pa. At saglit lang ay pinanood nilang lahat si Shena na nakikipaglokohan kay Aiden. Sasabihin ko sa kanya sa isang tibok ng puso kung hindi niya aminin sa kanyang mga magulang na wala siyang silid para sa mga bata dahil ang kanyang buhay ay masyadong puno, at ang kanyang trabaho ay nagpapanatili sa kanya na masyadong abala upang maging isang ama, sabi ni Ivana, na isinara ang lahat. Saglit sa kanyang mga paghahayag. Dahil sa kanyang anunsyo, lahat sila ay humigop ng kanilang mga tsaa at pinanood si Aiden na tumutunog ng sasakyan habang itinutulak nito ang kanyang balde pataas at pababa sa buhangin. Kailangan mong kunin ang mga laruang ito ng bata. Si Cassandra ang unang nawala ng malay. Tonelada siya, absent na sagot ni Ivana. Binili siya ng kanyang lolo't lola ng isang buong tindahan ng laruan, ngunit mas gusto pa rin niya ang balde. So, ano ang gagawin mo kay Aiden at sa daddy niya? Tanong ni Shena. May aalamin ako. Nagkibit balikat siya. This shit will not end well, babala ng kaibigan niya. Kailangan mong sabihin kay Juan Carlos ang totoo at huminto sa paghahanap ng mga dahilan kung bakit hindi mo magawa. Sumang-ayon si Lydia na mariin na tumango. Karaniwan akong okay sa mga masasamang desisyon, ngunit ito ay nagsisimula na talagang mabaho. Ibinuko ni Ivana ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili ngunit wala siyang maisip dahil tama ang kanyang mga kaibigan. Ngayong alam niyang hindi kasal si Juan Carlos, wala na siyang dahilan para itago ang katotohanan sa kanya. Hihilingin niya kay Isaac ang kanyang legal na kadalubhasaan tungkol sa co-parenting at pag-navigate sa shared custody kapag nakita niya ito bukas. Kailangan ko lang makahanap ng tamang sandali, sabi niya. Hindi kailanman magkakaroon ng tamang sandali. Daing ni Shena. 2 taon, Ivana. Hanggang kailan mo sila paghiwalayin? Sinusubukan ka ni Juan Carlos na makipagkita sa kalahati, ang hapunan, ang restaurant. Bakit hindi mo gawin ang parehong? Nais ni Ivana na makita niyang ang hapunan ay hindi ang romantikong kaganapan na inaakala nilang lahat sa kabila ng sobrang romantikong mga galaw ni Juan Carlos. Hindi pa rin alam ng kanyang mga kaibigan ang tunay na dahilan kung bakit siya kumuha ng trabaho sa Jackson Logistics, kaya medyo nasa ilalim sila ng impresyon na hinahabol siya ni Juan Carlos sa romantikong paraan. Sa isang paraan, siya ay, ngunit hindi para sa altruistic reasons na naisip nilang lahat. Siguro oras na para huminto ka, mungkahi ni Lydia. Ibig kong sabihin, tumutok sa iyong libro at subukang mailathala ito at pagkatapos ay mabubuhay ka mula sa mga royalty. Ginawa ni Ivana ang lahat para hindi pansinin ang mapurol na sakit sa kanyang pisngi habang siya ay tumatawa. May joke ka pala. Pero Ivana, inatake ka sa trabaho, at masyadong nagiging komplikado ang mga bagay-bagay kay Juan Carlos, sabi ni Cassandra sa tono ng pagkaama habang hinihimas ang likod niya. Siguro oras na para ayusin ang kalokohan na ito.
Matutulungan ka naming tatlo hanggang sa may mahanap ka, ibig kong sabihin, hindi maganda ang takbo ng studio, pero makakagawa ako ng plano. Ang pag-iisip ng pagtigil ay sumagi sa isip ni Ivana sa nakalipas na ilang linggo at mas maraming beses kaysa sa inaakala niyang bilang ngayon. Ngunit naantig siya sa alok ng kanyang mga kaibigan, hindi siya makakaalis sa Jackson Logistics hanggat hindi niya natutupad ang kanyang bahagi ng kontrata. Pumayag siyang manatili hanggang sa malutas ni Juan Carlos ang kanyang mga isyu sa kanyang therapist. Hindi niya masabi sa kanyang mga kaibigan ang totoo, gayunpaman, dahil hindi nila alam ang tungkol sa mga sesyon ng therapy ni Juan Carlos, at hanggat gusto niyang pakawalan ang kanyang sarili at ibahagi ang mabigat na pasa na dinadala niya nitong mga nakaraang linggo, hindi niya magawa. Hindi niya lugar para talakayin ang mga isyu sa kalusugan ng isip ni Juan Carlos sa sino man maliban sa kanyang therapist. Mayroon akong isang bunch of money mula sa aking mga video, at ang soap ay nagbabayad sa akin ng maayos upang maaari kang maging aking sugar baby pansamantala. Sinubukan siya ni Lydia na kumbonsihin ng mabigo ang dalawa pa. Guys, I'll be okay, sabi ni Ivana, umaasa na siya ay nakakumbinsi. Hindi niya ginawa. Nanatili sa mukha ng mga kaibigan niya ang pagkabalisa ng mga kaibigan niya habang mas matagal silang nakatitig sa kanya. Anyway, sabi ni Ivana sa boses na sobrang masayahin kung isa sa alang-alang ang araw niya. Bumalik si Isaac sa bayan. I meet him again bukas para sa rain check namin. Kanina ka pa nagtitimpi sa amin, Saint Ivana. Lahat sila ay nagsisigawan at nagtanong sa kanya ng lahat ng uri ng mga katanungan, at ginugol nila ang natitirang oras sa park sa pagpaplano ng kanyang petsa, mula sa kanyang damit hanggang sa kung ano ang dapat niyang kainin. Kailangan mong magmukhang cute bukas, sabi ni Shena. Isuot mo ang iyong LBD at ang leopard print na Marc Jacobs heels. Hilahin ang iyong buhok para ipakita ang iyong leeg, alok ni Lydia. Bagay na ang mga leeg ngayon. Nababaliw ang mga lalaki sa leeg. At huwag kang kumain ng magulo, ang tanging payo ni Cassandra. Guys, relax, I've got this, sabi ni Ivana sabay strap kay Aiden sa stroller niya at pinulot ang mga laruan niya. Sandwich lunch lang yan para makabawi sa coffee chat na nabangga ni Juan Carlos last month. Isang date, sabay-sabay nilang sabi, at umiling siya, habang nakangiti. This is not a date, she insisted. It's an interview for a handyman. Siya ay isang fucking hot handyman. Sabi ni Lydia, na naglalaway sa buong litrato ni Isaac sa kanyang Instagram. Teka, so saan aalis si Juan Carlos? Tanong ni Shena. I mean if you're going on a date with Isaac, tiyak na magwawala siya lalo na kapag binilhan ka niya ng penthouse at ang isang babae ay kailangang magkaroon ng mga pagpipilian, iniligtas ni Lydia si Ivana sa problema ng pagsagot. Ilang minuto pa silang nagsiksikan, pinupuno ang isa't isa sa kanilang mga plano para sa linggo. Gusto ni Juan Carlos na makipag-meeting sa mga handler mo, sabi ni Ivana at pinabilis si Lydia tungkol sa plano nitong papirmahin siya bilang brand ambassador. Si Lydia ay hindi interesado sa ideya. Ewan ko, Ivana. I mean, ano bang alam ko sa logistics at shipping? Gusto ko bang magsuot ng coveralls at mag-post na may mga delivery box at sheet? Ang dalawa pa ay nagpagulong-gulong sa bench, tumatawa sa kanilang mga ulo. Ang biswal na imahe ng kanilang kaibigan na nakasuot ng saplot at may dalang mga delivery box ay masyadong nakakatawa para hindi pagtawanan. Hindi ko akalain na magiging ganoon ka-demanding. Sinubukan ni Ivana na kumbonsihin siya. Makipagkita lamang sa marketing team, pakinggan kung ano ang kanilang sasabihin, at magpas siya mula doon. Hindi pa rin kumbinsido si Lydia. Ivana, magaling ako sa makeup tutorials at fashion reviews. Ang ganda ko. Hindi maganda sa brand ko ang mga shipping box at hard hat. Kaya ito ay isang hindi. Tanong ni Ivana. Madudurog si Juan Carlos. Ang kanyang puso ay nakatuon kay Lydia. Mahalaga ba ito sa iyo? Hindi talaga. Pero importante yon kay Juan Carlos. Alam ni Ivana na hindi siya ang paborito ng board sa kabila ng paglago at solid earnings ng kumpanya mula nang siya ay pumalit. Kung nagawa niyang maakit ang hindi pa nagamit na merkado ng mga batang negosyante at mga startup,
Matatag niyang masesecure ang kanyang lugar sa mesa. Oo, tumango siya. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin kung makikipagkita ka sa aming team. Hindi ko sinasabing tanggapin ang alok. Pakinggan mo lang sila. Ugh. Teja made a face. Gusto mo ang hot date ni Juan Carlos? Manahimik ka, ginulo ni Ivana ang buhok niya. Sige na gawin mo na lang, tumango si Cassandra, meeting lang. At hindi ko pa kilala na tumanggi ka sa pera, dagdag ni Shena. Guys, ito ay mga kahon at mga hard hat. Nanginginig sa disgusto si Lydia. Ilalagay ko ang kahon sa aking mukha para sa lahat ng milyon-milyong iaalok sa iyo ni Juan Carlos, sabi ni Cassandra. Papatayin ko para sa isang tao na mamuhunan sa aking studio. Nahihirapan pa ring makakuha ng mga mamumuhunan. Tanong ni Ivana nang makaupo silang lahat at niyakap siya. Ipinagkibit balikat ni Cassandra ang kanilang pag-aalala tulad ng palagi niyang ginagawa, at hindi sa unang pagkakataon mula nang dumating ang kanyang mga paghihirap sa pananalapi, naisip ni Ivana kung gaano kalalim ang kanyang kaibigan. Pag-iisipan ko ang meeting, sabi ni Lydia, iniiba ang usapan dahil nakikita nilang lahat ang discomfort ni Cassandra. Salamat, sabi ni Ivana, nakahinga siya ng maluwag na kahit isang hakbang pa lang ay malapit na niyang tapusin ang isang trabahong itinalaga sa kanya ni Juan Carlos. Niyakap niya ang kanyang mga kaibigan at umalis kaagad pagkatapos, si Cassandra at ang kanyang mga problema sa pananalapi sa kanyang isip habang sila ni Aiden ay dahan-dahang umuwi. Napagod ang kanyang anak sa pamamasyal, at agad itong nakatulog pagkatapos nitong pakainin at paliguan. Ngunit hindi siya nakatulog, at nagtagal siya, pabalik-baligtad sa kanyang kama, iniisip kung anong sariwang impyerno ang naghihintay sa kanya sa umaga at kung sasalakayin siya muli ni Lucy. At dito na po, nagtatapos ang part 36 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.